Sa isang maliit na baryo sa Pandacan, Leyte, may isang batang lalaki na sa likod ng kahirapan ay may dalang napakalaking pangarap, si Rex. Araw-araw, mag-aalas 5 pa lang ng umaga, nagigising na siya sa marahang tunog ng ilaok ng manok. Habang ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok sa kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy at pawid. Habang ang iba ay mahimbing pa sa pagtulog, si Rex ay nagsisimula ng maghanda. Hindi para maglaro, kundi para sa kanyang paglalakbay patungo para lang. Bom, dali na bom, anak. Commerce and Ay, naman lagi. malaking tulong ito sa pagprotekta sa ating ekonomiya. Labatas mo na tiyang ato. Makikayat ng dagdag na foreign Pero madali mo lang bakto sa niya ato, madugay. Kalabo naman daw ang Malacanang na Paano kung nauran? ang kumpiyansa ng mga investors sa ating Sakay ka? ekonomiya. Ito ba'y kasunod ng resulta po ng Kung maray Business motor, Expectation Survey lulubagtas ng mo. Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos, kay malapit mo kay na bayan. Enero 8 hanggang Marso 1. Ngayong pong taon ito, mas positibo daw po. Pagkabuti sa maninsaw kala. Sa ikalawang quarter ng taon, umabot Nakasuot ng lumang uniforme, may bahagyang kupas na, ngunit malinis at maayos. Bit-bit ang lumang bag na may ilang notebooks at lapis na halos maupos na sa kakasulat. Bago makarating sa eskwelahan, isang mahaba at mapanganib na daan ang kanyang tatahakin. Kailangan niyang tumuwid sa maputik na palayan na sa bawat takbang ay sumasadsad ang kanyang tsinelas sa malambot na lupa. Minsan nadudulas, minsan nababasa ang kanyang pantalon, ngunit hindi siya umaatras. Pagkatapos ng palayan, maraming maliit na sapa ang kailangan niyang tawirin. Sa tuwing tumatawid siya sa mga ito, pinipili
Pinipilit niyang huwag mabasa ang kanyang sapatos sapagkat wala na siyang ekstrang pares. Kapag tag-ulan, mas malalim ang tubig, mas mapanganib. Ngunit ang kanyang tapang ay hindi matitinag. Mainit man ang araw o maulan ang panahon, hindi hadlang ang pagod, uhaw, sapagkat sa isip niya may malinaw na dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Ang kanyang ina. Ang kanyang pinakamamahal na ina ang karamdaman. Schizophrenia. Isang sakit sa pag-iisip na unti-unting kumikitil sa katahimikan at liwanag ng isang ina. Bukod doon, nagiging mapula at malabo na rin ang kanyang mga mata. Madalas, hindi na nito makilala si Rex. Minsan, tinatawag siya sa mga hinihinga. Minsan, umiiyak na lang ito bigla. Hindi alam kung bakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Rex ay hindi nagrereklamo. Sa halip, mas lalo siyang nagpupursige. Para sa kanya, bawat leksyon ay isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. Ang maging isang doktor. Hindi lamang basta doktor, kundi doktor na may layuning gamutin ang kanyang sariling ina. Sa murang edad, si Rex ay may puso at isip na mas malawak pa kaysa sa kanyang mga guro. Hindi niya iniisip ang sarili niyang pagod. Iniisip niya kung paano niya maibabalik ang liwanag sa mga mata ng kanyang ina. Kung paano niya maibabalik ang saya sa kanilang tahanan. Katulad ni Jose Rizal na sa murang edad ay puno na ng pagmamahal sa bayan at sa pamilya. Si Rex ay may matatag na paninindigan. Si Rizal ay nagtaya ng buhay para sa ating kanayahan. Si Rex itinaya ang kanyang kabataan, ang kanyang lakas, at ang kanyang oras para sa pag-asa. Hindi niya pinapansin ang tukso ng ibang kabataan. Hindi siya natitinag sa pang-aasar. Dahil sa kanyang puso, may tinig na labing nagsasabing, para ito kay Mama. Para sa pangarap. Para sa kinabukasan. Ang bawat hapon, siya'y uuwi muli sa parehong landas. Sa maputik na palayan. Sa mga sapa. Sa ulan o sa init. Ngunit kahit pagod na pagod, pagdating sa kanilang bahay, hindi mo na siya magpapahinga. Tinutulungan niya pa rin ang kanyang ina. Si Rex ay hindi isang superhero. Wala siyang kapa. Wala siyang kapangyarihan. Ngunit taglay niya ang lakas ng isang tunay na bayani. Ano man yung ngaran? Ako, Rex Ekinig. Para naman yung edad. Voice, Ano ka naman nga-grade yan ah? grade 6. Tagadin ka man. Siguro pandakan doon sa mga ako pala. Kumusta ka man? Yari ako okay. Kaya dyan ka man okay. Kay mama may sakit, pinagpapanala ko sa mga.
Pag na-eskwela ka mo, tuminti ka gunagi didihini nga arganan nimo. Adlaw-adlaw. Niyan, pero man ka magbrukto. Upat, pero man ka mo nga na-eskwela. Tulo, ginanya man niyo para lamas sa dangan income man mo papa. Paano naman la kung ang sweldo mo papa kay diri kaya i-budget? Nasunod na lang yung sila, bisan mga kaibalamban. Paano naman lang pagkaon mo dito? Maray. Ano man mo gibibili nga pamaagi para ka lang makakaon, pagato ka eskwelahan, Kaya, mga aro. Paano man ka mo nagkakadahan quality time? nagkakaada lang kami quality time pag nagkakadurungan na kami pagkaon kada gabi, tas pag kitang TV lang pangatulog. So paano man mo gipapakita imo pagigugmaha imo pamilya? Yung susunod ko lang yan sa mga sugo ng papa, ate, mama. Yan. Kada aga ako nagtutuon yan, kada kurog, kada uli ko ako nagtutuloy ng kalabang. Kaya nakakaya nimo pagtuon na ni pagtuboy ang karabaw. Pero naman to nimo katuig nga gintatrabaho ito nga mga trabaho. Kada adlaw. So mga ano kay itong grade nagtikang pagtuon nga ni pagtuboy? Good. Grade 4 ka pala. Tapos grade 6 ka na yan. Okay, okay ito nga buhaton. Ano man ang sitwasyon nga proud ka imo kalugaringon? Proud ako ito na tayo sa Ano mga nimo sakit? meningitis. Meningitis? Pero kamalat ka bulan dito ha ospital. Mga sobrang tubulan. Sobra bulan. Mupay kay nakakaya mo. Oo, basta may tiwala ka lang. Ano man imo pangarap? Pangarap ko maging doktor. Mupay ito. Kano gusto man imo maging doktor? Wala, mabuligan at tuwa ng sakit. Laman na kan mga diri maarap ang mga doktor. Kung anya niya sakit, niya usang mata. Labo na sa mga pag gusto piya matambalan. Ano man imo ma-advise sa ton mga bata nga press imo nakukuri? Padayon pag kinabuhi ng padayon pag iskwila. Tapos pag ampo ang Ginoo nga makabordiyak ang panahon sa Miss Ira, ikaw man ang magurang ni Rex. Kumusta man ni Rex ni Deo Panimalay? Okay naman, buutan man niya na pan man, nasusubuan, tas ako ito iyagi asahan ni Papa pag tugoy ang karabaw. Tapos sa ito, nangbubulig na tira pag na-eskwela. Ano na akong asa nga manghod pag tuon sa dito. Tugurog di. How about naman lahat ha eskwelahan? Na-eskwelahan, maupay mo natin niya, diri good pa rin ibang nga bata nga. Sa ito nagkakating niya na panman na sulod good, tas isilidot, bisan asay, oray. Allowance na sulod gihapon. Magbalik na kita kay may klase ko bukas. Tunay ngang ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa dami ng medalya o pera. Minsan, ang tunay na bayani ay isang batang lalaking naglalakad sa putik, may sapatos at putong na tiyan. Ngunit may pusong punong-puno ng pagmamahal at pangarap. Ang kwento ni Rex ay kwento ng libu-libong kabataang Pilipino. Sa Naval, Biliran, matatagpuan ng isang batang babae na may simpleng pamumuhay, ngunit may dakilang pangarap. Siya ay si Antoinette. Hindi niya kailangang maglakad ng malayo o tumawid sa maputik na palayan upang makapasok sa eskwela. Malapit lang ang kanyang tinitirhan sa paaralan. Sa tuwing sisikat ang araw, maagang gumigising si Antoinette. Una niyang ginagawa ay ang maligo.
Kasunod nito ang pagtimpla ng mainit na kape na nagsisilbing kanyang simpleng agaan. Sa katahimikan ng kanyang umaga, makikita ang determinasyon ng isang batang may layunin. Inaayos niya ang kanyang sarili. Inaabot ang kanyang bag at buong siglang nilalakad ang maikling distansya patungong paaralan. Madali man ang kanyang biyahe, hindi ito mangangahulugang madali rin ang kanyang pinagdadaanan. Si Antoinette ay may natatang hilig ang pagguhit. Gaya ni Jose Rizal, ginagamit niya ang sining upang ipahayag ang kanyang damdamin, saloobin at pangarap. Para sa kanya, ang bawat isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Isa itong talento na kanyang pinanghahawakan at pinagyayamanan. Suportado siya ng kanyang ama at ina. Hindi man marangya ang kanilang buhay, buo ang pagmamahal at tiwala nila kay Antoinette. Sa bawat tagumpay, sila ang kanyang sandigan. At sa bawat hamon, sila rin ang kanyang lakas. Ang pangarap ni Antoinette ay ang maging isang guro. Isang tagapagturo ng kaalaman at mabuting asal. Isa may pangalan, be. Antoinette Elmias, Kailan na may edad? 12. So, asa man ka nag-school? Mobile Central School, Central. Kumusta man po di mo pag-school yan? Graduating na. Kumusta man po di mo pag-school yan? Okay, graduating na. Isa may trabaho yung papa ang mama, be. Net. Ang mamang housewife yan, papa magsita. Since imong mama housewife o imong papa sila driver, masiguro ba ang income sa imong papa sa imong pag-alaala na gastusin? Pero makasuporta mo po ang imong papa sa imong pag-eskwela. Sa may imong pangandoy, sa imong gusto mo maabot sa imong kinabuhi. Maging teacher. Nganong maging teacher nun? Matabangan sa mga Sa tabangan, gusto niyo mo makatindog mga bata ko. Ganahan ka. Si Rex. Magkaiba man sila ng landas, parehong nagsusubikap. Si Rex ay kailangang tahagin ang malayong paaralan, maglakad sa gitna ng putik upang marating ang kanyang paaralan. Si Antoinette ay nasa urbanong lugar. Mas madali ang kanyang daan. Ngunit sa kabila ng lahat, pareho silang may isang layunin. Ang makapagtapos, makatulong sa pamilya, at maabot ang pangarap. Sina Antoinette at Rex ay parehong may mabuting asim. Ipinapakita nila na anuman ang estado sa buhay, kapag may pangarap at tiyaga, walang